kayo rito para paglingkuran ng ating Panginoon. Amen. Sobrang excited ako kung anong gagawin ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya ngayon maging bukas ang puso natin na pagpurihan ng ating Panginoon. Amen? Hindi natin ang papuring pagsamba sa Diyos. Samahan niyo po kami. Dakilain ang ating Panginoon ngayong umaga. Yes, God? Woo! Sabi mo, I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise when it works out right. Come on, church, say, the shout of the King is among us. God lives here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him. Yes, hallelujah. Oh, we give you glory, Jesus. Say, I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise when it works out right. The shout of the King is among us. God lives here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in every day. The shout of the King is among us. God lives here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him in every day. Woo, hallelujah. Thank you, Jesus. Heaven opens as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Heaven opens as we sing. Oh, we give you praise, oh Jesus. Hallelujah. Angels join us as we praise your name. Can you shout a praise? Say, you shout. Come on, church. Woo! The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him. Come on, say, the shout of the King is among us. God lives here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him. Woo! Praise Him, praise Him. Praise Him, praise Him, praise Him.
kay purihin namin, Panginoon. Oh, let's worship. Hallelujah. You are holy, Jesus. You are holy, God. Hallelujah. You are holy forever, Jesus. Hallelujah. Yes, God, hallelujah. We worship you, Jesus. Jesus. 1,000 generations falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. Hallelujah. And all who gone before us, and all who will believe, sing a song of ages to the Lamb. It's your name. It's your name. Come on, church. Your name. You lift up your name, Jesus. Your name stands above them all. All thrones and dominions and all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry. Come on, say. Oh, yes, hallelujah. All creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to them. Yes, God, and if you walk in freedom, and if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to them. We will sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear people sing.
hawakan natin pangako ng Diyos. Marapat lang na purihin ka namin, Panginoon. Hindi kami mapatakot, hindi kami mapapagod, at hindi kami magsasama na purihin ka, Panginoon. Hallelujah. At paglingkod. Sabihin natin ang kadakilaan ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Lahat ay aawit. Jesus. Come on, church. Ang sarap mahalin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakasarap mong mahalin, Panginoon. Napakasarap mong paglingkuran, O Diyos. Sambitin natin ang kadakilaan ng Diyos. Come on, church. Palayain mo yung puso mo. Sambitin ang kadakilaan ng Diyos. Huwag natin ipahiya ang kadakilaan ng Diyos. Yes, Jesus. Yes, God. Hallelujah. Yes, we worship you, Jesus. Sa muling pagkakataon, sambitin natin sama-sama ang kadakilaan ng Diyos. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Yes, dakila ka. Thank you, Jesus. Kadakilaan mo lang ang Panginoon. Ang aking pagsisikapan. Bigyan pa natin ang palakpak na malakas para sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, worship. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you praise, oh Lord. Shout out praise. We give you praise, oh Lord. We give you praise, oh Lord. Yes. Thank you, Jesus. Jesus, hallelujah, Lord God. We give you praise, oh Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat po Diyos dahil Ikaw ang Diyos at wala rin iba. Yes. Salamat po Panginoon dahil tinawag mo yung bayan Yes. sa iyong pag-ibig. Salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat po Diyos. Tatas ka po namin sa aming kalagayan. Ikaw lamang po ang Diyos at wala Yes, rin iba. Jesus. Ikaw lamang po ang mag-iligtas sa aming bayan. Wala rin iba. Salamat po Panginoon. Yes, Jesus. Salamat namin sa pangalan ni Jesus. Ano, tutuloy pa natin? I-flash mo nga yung title ko. Current events daw yan eh. Ay, yan ba yung napadala ko? Black and white? Hindi may kulay? Okay, dalawang version kasi yan eh. Yung isa may kulay, ginawa ng aking butihing may bahay. Nagpuyatan niya, na-save ko sa ibang pangalan. Ito po kasi yung, sorry po. Kung kayo po ay
isang mag-aaral ng kasaysayan, madalas ko pong sinasabi, ako po ay isang mag-aaral ng history. Paborito ko po yung history subject. Ang pangalawang paborito ko ay geography. At kung inyo pong titingnan, ang mundo po ay ginawa sa ayon sa disenyo ng ating Diyos. Ito po ay isang perfect place. Kapag tinunghayan po natin ang Genesis, ang sabi nga ng Panginoon, sa ika-6 na araw, natuwa siya sa kanyang creation. Tapos, nagpahinga siya. Everything was perfect. At sa kasalukuyang panahon, pagka tumingin kayo sa iba't ibang dako ng mundo, ang perfection ay hindi makikita. Pagkos, ang makikita natin ay puro kaguluhan, puro, sa English po, puro chaos. No? At ito ay sanhi rin ng kasalanan ng tao. Maaring ang aking sinasabi ngayon ay simplification ng kaganapan dahil sa totoo lang, mahirap pong arukin ang kaisipan ng Diyos dahil siya ay Diyos, tayo ay tao. Ngunit sa kanyang mga salita, maaaninag po natin, malalaman po natin ang kanyang kagustuhan. Madalas ko pong pinagbubulay-bulayan, ano nga ba ang soberanya, sovereignty ng Panginoon? Ano nga ba ang independent will ng tao? Ano nga ba ang kahatnan ng ating mundo? Bakit ko po ba ito sinasabi? Sa kasalukuyang panahon, maging parokyal po tayo. Ibig sabihin, tingnan po natin ang kaganapan sa ating bayang Pilipinas. Ang ating lupang hinirang. Ang ating Pearl of the Orient. Ang ating, ano pa ba ang tawag na? May tawag si Rizal sa ating bayan. Nakakalungkot po. Kaya nga ngayon, ang aking pong tatalakayin ay isang context po ng kaganapan sa kasalukuyan at kaganapan sa ating katayuan bilang mananampalataya. Ano po ba napunan nyo sa mga awitin natin kanina? Diyos ay banal, di ba? Our God is holy. Medyo mahaba po yung aking introduction. Si Luis Bantimer, patay mo muna yung relo. Kapag tinunghayan po natin ang bayan ng Diyos, ang bayan po ng Israel, mahaba po ang kanyang kasaysayan. At siya po ay dumanas ng cycle ng paghihirap, cycle ng revival. Siya po ay umikot sa ganitong panahon. Meron pong sinasabing diaspora at ito ay nangyari yung huling-huli nung taong 70, AD 70, nang talagang binuwag na sila ng Roman Empire. Sabi ng mga Romano, lumayas na kayo rito at wala na kayong karapatan. Bago pa noon, ang mga Hudyo ay paulit-ulit pong naghihirap. Dahil nga sila ay pabago-bago ng isip. Sasambahin ng Panginoon. Kung napanood nyo na po yung simplified na Ten Commandments, makikita nyo kung paano nagbabago ang isip nila at sila ay nagiging isang bayan na idolatrous. No? Pinagpapalit nila si Yahweh sa iba't ibang Diyos. Sila po ay, sa Tagalog,
salawahan. No? At hindi pa po natin nararanasan ang naranasan ng bayan ng Israel. Kasi yung Kinoa, bago pa yan dun sa kaganapan ng bayan ng Israel, kung paano sila inalagaan, kinastigo, inalagaan, pinarusahan ng Diyos. Hindi pa po natin naranasan yan bilang bayan ng Diyos. Ang paghihirap na dinaanan nila ay sa wikang Pilipino, wala pa po sa kalingkingan ng dinadanas ngayon ng sanlibutan. Sa ngayon, aligaga tayo, di ba? Ewan ko kung kayo. Ako aligaga. Hindi ako confused. Pero meron certain level ng anxiety. Dahil ang bayan natin ay naharap sa isang sitwasyon na naaalala ko nung ako ay bata pa. Hindi po Sabel pangalan ko ha. Kilala niyo si Sabel? Bata pa si Sabel noon, di ba? Parang nauulit yung kaganapan nung mga siguro 1972 to 1978 to 1986. Umiikot po ang ating bayang Pilipinas sa isang katuruan na madalas nakakaligtaan niya na kung sino si Yahweh, kung sino si Jesus, kung sino ang Diyos na totoo. Samahan niyo po ako sa munting pag-aaral natin. Sa Genesis po, Genesis 6, hindi ko natatanong ngayon kung meron kayong Bible o meron kayong sayang. Mali ako ng padala. Ito po yung sinasabi ron. Nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Talatang 6. Nalulungkot ang Panginoon ng kanyang nilalang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa iyong papawid sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Talumpo ako sa talatang 11. At naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ng lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipulin kasama ng lupa. Ako ay magpapadagsa ng baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin ang lahat ng laman na mahininga ng buhay sa ilalim ng langit at ang lahat ng nasa lupa ay mamamatay. Familiar po tayo sa kwento ng flood, di po ba? At sabi nga ng Diyos, yung sinabi niya na siya ay nalumbay, siya ay nalungkot, expression lang po yun na para ibaba yung pangunawa sa level ng tao. Sa ibang translation po kasi, ang sabi ron, I regret creating man. No? Pero kung ang ating Diyos ay omnipotent, omniscient, all power, ay perfect, hindi siya nagkakamali, hindi naman po talaga siya nagregret. No. Ito po ay expression lang para sabihin na nung panahong yon, sukdulan na
kasamaan na ipinakita ng tao. Pagka tinignan po natin yon, ay maliwanag po na ang pamumuhay nila ay kasuklam-suklam. Anong ginamit ng Diyos? Ano? Pakilakas nga. Baha, di ba? Ilang beses na nagbaha sa Pilipinas. Sa katotohanan po, nung sunod-sunod na bagyo, ay sunod-sunod na baha, sa international news, ang focus po nila ay ang Pilipinas na palagi pong nalulubog sa baha. So, dito, nakita po ng Diyos na napaka-sama, napaka-kasuklam-suklam ang tao. Ang aking pong posisyon sa ngayon, kagaya po ng sinasabi ko, ang tao ay isang sakim sa kanyang puso. Ito ay kaakibat ng kalayaang binigay sa kanya ng Diyos sa kanyang pag-iisip. Uulitin ko po yun. Ang tao ay sakim sa kanyang puso. Ito ay kaakibat ng kalayaan ng pag-iisip na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ano ba naman yung meron kang 24 na sasakyan? 28 pala, no? Ano ba naman yung meron kang Maybach, Rolex, Rolls-Royce, Bentley? Ano ba naman yun? Ano ba naman yun? Meron kang bahay sa Tagaytay, bahay sa Baguio, bahay sa Switzerland. Ano ba naman yung meron kang yate? At yung Ulandes, lumulubog kapag umuulan. Ang kasamaan na nakita ng Diyos nung panahon yun ay hindi ko ma-describe. Pero kung sinabi ng Diyos na yun ay karimari-marim, palagay ko yun ay kasuklam-suklam. Kapag inawaan natin ang tao, ang puso ng tao noon, ang puso ng tao ngayon, ay hindi nagbabago. Nagbabago lang yan kapag si Jesus ay nasa puso na yan. Yan po ang madalas nating tinuturo, pinag-aaralan. Yung transformation ng buhay ay sa pamamagitan ni Jesus. Ang state ng ating bayan ay kaakibat ng antas ng paniniwala ng mananampalataya sa Diyos na buhay. Maaring sabi nga ng Panginoon noon, hindi ko na uulitin, hindi ko na gugunawin ang tao sa pamagitan ng baha. Di ba meron pang rainbow na pinakita. So sa katapusan ng mundo, hindi natin alam kung kailan. Mangyayari pa rin yun. Pero ngayon, kasalukuyan, we live in the present. We cannot live in the past. We cannot live in the future. Ang alam lang natin, kapag si Jesus ay nasa ating puso, tayo ay may assurance kung saan tayo pupunta. Pero balik tayo kay Noe. Sabi ng Panginoon, nakita ko ang tao na napakasama. Kapag tinignan po natin yung mga term yun, yun po ay nangangahulugan lang dun sa isang katangian ng ating Diyos. Una po, ang ating Diyos ay banal. God is holy. Ito po ay sa wikang Ingles. But you are pure and cannot stand the sight of evil. So, nire-refer po ni Habakkuk sa ating Diyos. Si Yahweh yung tinatawag niyon. Will you wink
at their treachery? Should you be silent while the wicked swallow up people more righteous than they? Ito po yung sinasabi ko na dinadaanan ng bayan po ng mga Hudyo sa paulit-ulit na paghihirap. Nung panahon po ni Habakuk, sinako po ng mga Chaldeans ang bayan po ng Israel. So, nung panahon iyon, uso pa yung iba't ibang kaharian, iba't ibang imperyo, merong Chaldeans, merong Babylonians, merong Assyrians, merong Romans. So, iba-iba po yon. Itong panahon na to, naghihirap po yung bayan ng Israel. At tinatanong ni Habakuk, Panginoon, pipikit ka na lang ba sa kaganapan? Magwiwing ka lang ba? Nakikita mo yung pinang-aabuso sa iyong bayan. So yung mga Chaldeans po kasi hindi mga mananampalataya ayon. Kasi si Yahweh, kapag katinunghayan, ako po ay nag-iingat sa pag-aaral ng Lumang Tipan dahil ito po ay isang mahalagang bahagi ng banal na kasulatan, ngunit ito po ay napakahirap interpret dahil ito po ay kadalasan nagpapakahulugan po sa bayan po ng Israel at sa bayan ng mga Hudyo. At kung ako po ay maggagamit dito, ito po ay inilalagay ko sa kasalukuyang konteksto upang maunawaan po natin na tayo ay kasama na dun sa bayang yon na ginawa ng Diyos. Bakit po tayo kasama na? Sinabi po ni Pablo, tayo ay grafted in na dun sa ulibo, no? So, yung olive tree na mababasa niyo po sa banal na kasulatan, yun po yung bayan ng Diyos. Yun po yung bayan ng Israel. Ngayon, tayo po ay tumanggap kay Jesus, tayo po ay grafted na dun sa main tree na yun. Kaya yung, kung atin pong bibigyan pansin, yung sinasabi po sa Lumang Tipan, ito po ay karamihan nangyari na. Ito po ay historical na. May mga bahagi po na prophetic pa. Ibig sabihin, mangyayari pa lang yan. Ngunit ito po kay Habakuk, naganap na po ito at makikita po natin dito yung isang karakter ng ating Diyos. At tinatanong nga niya, sabi rito, ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin sa kasamaan at hindi makakatingin sa kamalian. Bakit mo minamasdan ng taong masasama at tumatahimik ka kapag sinasakpal ng masama ang taong higit na matuwid kaysa sa kanya? So, may iniiwang question si Habakuk dun sa karakter ng ating Panginoon. Ang ating Diyos ba ay natutulog? Ang ating Diyos ba ay namamalikmata? Kapag tinignan po natin yung kaganapan, ay sila rin po ay inihaon ng ating Diyos sa kanyang takdang oras upang ipakita yung kanyang kapangyarihan. Ito po ay isang rhetorical question na ang sinagot dun sa kaganapan po ng eventual history ng Jewish people. Ngunit mahalaga po nating tingnan ngayon, ang Diyos ba ay hindi tumitingin sa bayan ng Pilipinas? Huwag na po natin pakialaman muna yung nasa Amerika. Kasi sa Amerika may isa pang malaking issue ngayon. Huwag na po natin pakialaman yung nasa dako po ng Russia at Ukraine. Bahala na po ang Diyos dyan sa kanyang all-knowing, all-power na kalagayan. Sa mga nag-iisip na kung makati yung isip, paano yung mga nandun? Huwag na po natin tingnan. Tingnan po natin, ang Diyos ba ay namalikmata sa kalagayan ng Pilipinas?
Ano ba ang will ni God sa atin? Itatanong ko rin ito. Ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makatingin sa kasamaan. Kailan kakalusin ang mga buktot na tao? Kailan sila bibigyan ng katapusan sa ating kalagitnaan? Hindi ko po ito masasagot. Ang ating pagbatayan ay ang ating katayuan sa ating Diyos. Tayo ay anak at bayan ng Panginoon at ating Diyos ay banal. Ang sabi niya, ako ay banal, dapat kayo ay maging banal. Sabi niya sa pangalawang Pedro. Pangalawang punto po, man is corrupted. Una po, God is holy, but man is corrupted. Maliwanag po yan sa Genesis na binasa ko. Sa awit, the fool says in the heart, there is no God. They are corrupt, their deeds are vile, there is no one who does good. So, yung pagkasulat po nito ay napakalawak ng scope. It pertains to all. Ito po ay para sa lahat. Sabi sa Tagalog, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sila ay masasama, sila ay gumagawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Man is corrupted. Mga Pilipino, kasama tayo sa mankind, di po ba? So kapag tinunghayan natin yung salitang yun, in essence, man is corrupted. Ang tao ay masama ang kanyang puso. Parang nakita ko na po yung greediness ng tao. At makikita niyo po yan kapag kayo ay siguro sa kasalukuyang panahon kapag tayo ay nandun na sa ito po ay patungkol pa rin sa social economic status. Makikita po natin yung transition ng ating lipunan. Kapag tinunghayan po natin, tayo po ay galing saan? Galing sa maharlikang lahi, di ba? Sister Judith. Galing kay, sino yan? Si Dato Pula. Ay, hindi. Si Dato Puti. Hindi. Meron pong history tayo dyan. Kung kayo po ay mahilig magbasa, meron po ring alphabet na native. Di po ba? Hindi native eh. Ngunit, kapag tinunghayan po natin ang ating pinaka-isip, yung pinaka-maaga nating maunawaan, ay tayo po ay sinakop ng mga Kastila. 15 ano? 1521, di ba? Tama ba? March 5. Hindi nyo alam. Kilala nyo ba si Yoyoy? Buto pa si Yoyoy, marunong ng history. At pagkatapos niyo po nan, malaki po ang impluensya nila. 300 years po yun. Dala nila ang supposed to be krus. Dala nila ang kaligtasan. Ngunit ang kanilang gusto lang ay plunder. Kunin ang ginto ng mga dato. Nagawa nila yon. Pumasok naman ang mga puti. At least yung mga puti, dinalan po tayo ng pag-aaral, pagbabasa,
At merong bahagi po sila, dinala nila sa atin ang salita ng Panginoon. Maaring iba, hindi nag-agree sa akin, ngunit ako'y nagpapasalamat dahil sila'y nagdala ng salita ng Diyos. So kapag tinignan po natin, mix siya, no? Yung karakter po ng tao ay hindi nagbabago. Mga Kastila, mga Sakim, na pinlanda nila ang Pilipinas, mga Amerikano na binili tayo sa mga Kastila, ganun din po ang kanilang ginawa. At pagkatapos, 1939, 1940, pumasok naman po yung mga Hapones, no? Sila naman po yung nag-plunder. So, kapag tinignan po natin, ang tao ay hindi nagbabago. Babalikan ko yung aking thesis na ang pagbabago ng tao ay nanggagaling kay Jesus. So dito, man is totally corrupt. Babasahin ko na lang po yung isang nakuha ko sa internet. Ito po ay may sinulat, no? Ito po yung kapahayagan niya sa 14:1. Hindi ko lang po nababasa nyo. Sabi dito, makapangyarihang talata daw yan na ang paniniwala sa Diyos at yung kanyang moral implications ay mahalaga. The fool says in his heart, there is no God. So, ibig sabihin po ay, ito po yung fool na hindi naniniwala sa Diyos. Ang tagal pa, 2 hours pa raw. Thank you. The fool says in his heart, there is no God. Ano ba yung fool sa Tagalog? Hangal. No? Sabihin ko sana, hindi naman inutil, no? Ang hangal. Ito raw po yung nanggagaling sa mga naniniwala na walang Diyos, no? Sila yung mga atheist. Babasahin ko po, ano? This statement serves a direct challenge to atheism, pointing out that those who deny God are described as fools. What does it mean to say that someone is a fool? It's just a lack of wisdom, walang karunungan, walang pangunawa, implying that denying God's existence is ultimately unwise. Of course, ang sumulat nito ay isang mananampalataya. Kaya pagka tiningnan po ito ng mga pilosopo, sasabihin, kayo naman ang sumulat niyan eh. Kami naman ang susulat ng iba naman ang paniniwala. Tama rin po yun. Meron po silang sarili nilang pananaw. Ito po ay pananaw natin, no? When we take a closer look at the heart of this verse, we can see that it communicates not just disbelief in God, but kind of moral corruption that accompanies it. In the absence of God, moral standards can easily drift, leading to a society that endorses corrupt practices. Maliwanag po. In the absence of God, moral standards can easily drift, leading to a society that endorses corrupt practices. Hinto na po ako doon. Sabi ng Pilipinas, sabi ng statistics, 80% daw tayo ay Kristiyano. Kapag pinutol-putol po natin yan, 80% professing Christians, 15% Muslim, 5% others. Even Islam, they believe in Allah, in a God that they say is all-powerful. They believe in good works. But one of their good works is to kill infidels, to kill heretics. Ibig sabihin po, papatayin ang hindi kapwa nila mananampalataya. 80% ng Kristiyano sa Pilipinas ay mga Roman Catholics. Ang Senado, 23 senador. Siguro, hindi. Sino yung professing Christians doon? 2. Yun. Ewan ko kung professing Christian din si babaeng Cayetano. No. Alam ko sino yun? Si Alan.
is a professing Christian. Of course, si JL, it's JV pala. So, dalawa, di ba? Palagay na natin. Yung iba ay nominal. Pero ano ba puso nila? Ito pa rin sila, no? In the absence of God, moral standards can easily drift, leading to a society that endorses corrupt practices. On the contrary, recognizing God's presence cultivates a foundation of truth, morality that governs our action and interaction with others. Kaya nga po, sa susunod na halalan, maliwanag po rito, recognizing God's presence cultivates a foundation of truth and morality that governs our actions and interactions with others. Ang iboto nyo lang, mananampalataya. Iboto nyo ako. Totoo si Kuya. Hindi pa ako kakandidato. Pero ang sinasabi po rito, the fool becomes hardened. Ando na yung dati niyang nature eh. Ngayon, the absence of God makes him more susceptible to corruption. Nakakalula po pagka tinignan nyo yung kaganapan ngayon. Kung ilang bilyon po yung nilustay ng mga sakim, ng mga short na sabi nga ni Secretary Vince Dizon mga hayop, mga kahayupang ginawa nila. Sorry po, dahil yan po yung term. Hindi po sila tao. At maliwanag din po rito sinasabi, man is corrupted in his heart. Ang taong ito ay hindi nakakilala sa Diyos na banal. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Dahil tahimik na tahimik ang mga iglesia. Tahimik na tahimik ang lahat. Hindi ko lang alam kung may mga paring nagsalita na. Tahimik ang Ateneo din. Nang isang araw, nakita ko po doon sa aking pinanggalingan sa Diliman. Doon po maingay. Talagang hindi po tumatahimik doon. At ang sasabihin po mga komunista yan . Mga yan, di nag-iisip yan. Sino po bang may moral standards? Tayo. Kayo. Tayong may Jesus. Tayo ang may karapatan. Tayo yung may sinasabing moral ascendancy. Kaya, isipin na po natin, paano tayo gagalaw sa ating mga maliliit na lugar, sa ating eskwelahan, sa ating trabaho. Sino po ang accountant dito? Debit, credit, kupit. Hindi ka alam yun nun. May accountant na nagturo sa akin nun. Di ba, debit and credit. Tapos, meron pa lang third column doon, kupit. Yun nangyari. Kaya lang kinukupit nila, bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon kupit. Anyway, nakakalungkot po. Banal ang ating Diyos, tayo po ay tinawag sa kabanalan. Ngunit, karamihan po ng tao ay corrupted. Kaya nga yung isang awit natin, yung tribe, tayo po ay isinusulong din para magdala ng pagbabago. Huling punto po. Ang solusyon, lahat po ngayon ang ginamit ko ay sa lumang tipan, sa Isaiah 33. Sabi rito, the Lord is exalted,
For he dwells on high. He will fill Zion with justice and righteousness, and he will be stability. He will be the stability of your times. Abundance of salvation, wisdom, and knowledge. The fear of the Lord is Zion's treasure. Again, kapag kinote po natin galing sa Lumang Tipan, ito po ay kadalasan patungkol sa kanyang bayan. Basahin ko po sa Tagalog. Ang Panginoon ay dinakila sapagkat sa mataas ay tumatahan. Kanyang pupunuin ang sayon ng karunungan at katuwiran. At siya ang magiging katatagan ng inyong panahon, kalakasan ng kaligtasan, karunungan, kaalaman, ang takot sa Panginoon ang kanyang kayamanan. Babalikan ko po again yung cycle ng history ng mga Hudyo. Sila po yung mahal ng Diyos. Sila po yung kanyang choice, kanyang nation. At mahalaga po na maunawa natin ito na ang solusyon dito ay ang ating Panginoon. Sabi dito, the fear of the Lord is Zion's treasure. Pag sinabi po nating Zion, yan po ay nangangahulugan dun sa Mount Zion kung saan tinitingnan nila nandun si Yahweh at nandun ang kanilang puso. Yun po yung pinaka-symbol ng kanilang pananampalataya. The fear of the Lord is Zion's treasure. Sa talatang 14, kasi ang sabi rito, the sinners in Zion are afraid. Trembling has seized the godless. Who among us can dwell with the consuming fire? Who among us can dwell with everlasting burning? He who walks righteously, speaks uprightly, who despises the gain of oppressions, who shakes his hands lest they hold a bribe, who stops his ears from hearing the bloodshed and shuts his eyes from looking on evil. He will dwell on the heights. His place of defense will be the fortresses of rocks. His bread will be given him. His water will be sure. Pakinggan niyo po uli. He who walks righteously and speaks uprightly, who despises gain of oppressions, who shakes his hands lest they hold a bribe. Diba, pag inabutan ka na ng suhol, kapag hindi mo ito hinawakan, mahuhulog, diba? So, sinasabi rito, yung upright na tao, pagka inabutan siya ng suhol, isi-shake niya yung hand niya para mahulog yung suhol. Kaso yung suhol sa kanila ay kahong-kahon no? Kung nakita niyo yung kahong-kahong pera, hindi mo masishake yun. Dapat dali mo na lang sa isang oras pa. Dali mo na lang sa, yung pampunit? Shredder, yan. Dali mo lang sa shredder. Pero, si-shred mo ba yun? Sino yung nakapicture sa 1,000? Hindi, di ba? Si Agila. Agila ba yun? Agila. Dati kasi 3 tao yun, no? Isi-shred mo ba yung 1,000? Hindi, di ba? Isi-shred mo ba yung... Ang isang bundle is 100,000, di ba? Pwede nang pamasahe yung puntang Japan. 4 days, 5 days. Isi-shred mo ba yung 100 million? Hindi. Ipamimigay, di ba? Ipamimigay kay Eddie. Eddie ako. Eddie siya. Tinamaan na magaling ito mga ito. He will dwell on the heights. His place of defense will be the fortress of rocks. His bread, ito ang pangako. His bread will be given him. His water will be sure. Hindi siya magugutom. Hindi siya mauuhaw. Ang malaking kaibahan lang ng bayan ng Israel at bayan ng Pilipinas,
ang tagapanguna ng bayan ng Israel ay tinatayo ng Diyos by Himself. Ngunit kahit ganoon ang ginagawa ng Diyos, sila pa rin ay nagkakasala. Isipin mo dito, pag tinayo ng Diyos ang tagapanguna natin, bawa sa Senado, iisipin nila ngayon, mas mataas sila sa Diyos. Ganyan, kaitim ang puso ng tao. At ang sinasabi rito, ang kayamanan ay pagkilala sa ating Diyos. Basahin ko po uli yung Isaiah 33, verse 5. The Lord is exalted, for He dwells on high. He will fill Zion with justice and righteousness, and He will be the stability of your times. Abundance of salvation, wisdom, and knowledge. The fear of the Lord is Zion's treasure. At dito na po ako magwawakas hindi ko alam kung nandiyan pa si Habakuk Ayan, kala ko Pepsi na Si Coke pa rin pa yan nandyan. Sabi ni Habakuk 2, verse 9, Woe to him who gets evil gain for his house to set his nest on high, to be safe from the reach of harm. You have devised shame for your house by cutting off many peoples. You have forfeited your life, for the stone will cry from the wall, and the beam of the woodwork respond. Woe to him who builds a town with blood and founds a city on iniquity. Behold, it is not from the Lord of hosts, the people labor merely for fire, and nations weary themselves for nothing. For the earth will be filled with knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Ito po ay pinahayag din sa mga Hudyo. Sabi, woe to him who gets evil gain for his house. Parang yung pinagpagawa ko ng rest house ko sa Baguio na 50 million galing sa flood control project sa Baliwag, Bulacan. Yung binili ko ng Rolls Royce ko galing sa flood control project sa meron ba sa Marikina? Wala. Galing napakaliwanag po. Maaring ito ay pasabi sa mga Hudyo nung panahong yun. Ngunit kapag tinignan niyo po, yung panahong yun ay hindi nagkakalayo sa panahon ngayon. Mabubusog ka ba kapag kinakain mong wagyu ay galing sa binahang lugar sa Kalumpit, Bulacan? Masarap ba yung champagne na iniinom mo? Ito ay siguro 50,000 pesos ang isang bote. Ay, palang kumain, 700,000 bill. Kumain yung isang anak ng isang congressman galing sa Bicol. Buti na lang, hindi siya nabulunan. Yan ang sinasabi ni Habakuk. Yan ang sinasabi ng Diyos ng panahon ni Noe. Huwag po tayong magbunyi dahil tayo'y may Diyos na sa ating puso. Ngunit tayo po ay dumulog nang sa gayon, sa maikling panahon, magkaroon ng pagbabago. Hindi ko po sinasabi na overnight, itong mga nasa Congress, itong mga nasa katiwalian, overnight luluhod
maninikluhod sa Diyos at hihingi. Hindi po. Hindi nila gagawin yon. Hindi yun ginawa ng mga Hudyo. Hanggang sila ay pinarusahan ng Diyos. Tayo, sa ating karapatang manalangin, sa ating karapatang dumulog sa ating Diyos, yun lang ang ating magagawa. Decisions are made in the halls of Congress, in the halls of Malacanang. But decisions are made sa mga puso nyo. Paano nyo itataas ito sa Diyos? Paano itataas ng sambayanang Kristiyano ang kaganapan ngayon sa ating bayan? Hindi ko po alam ang ginagawa ng ibang mga iglesia. Hindi ko po alam kung ano ang kanilang mga pangitain. Minsan po nakakalungkot dahil tayo bilang iglesia, madalas po ay bingi rin tayo. Hindi rin tayo gumagalaw. Sama tayo sa ang paggalaw nyo, pagluhod nyo sa Diyos ay napakahalaga. Hindi ko po masabi kung anong will ni God sa ating bayan. Pero nga, ang sabi rin ng isang talata, ang isang makatarungang bansa ay pinapahalagahan ng Diyos. Tinataas ang Diyos. Tayo po ay nasa minority. Tayo po ay maliit na bahagi lamang. Maaaring sabihin ng Panginoon, kunin ko na kayong lahat muna. Maiwan na yung iba. Okay din yun. Ngunit hindi po siya ang kaganapan. Dahil patuloy pong nangungusap ang Panginoon sa bawat isa. Patuloy pong nangungusap ang Panginoon ng pagbabago sa pamamagitan ng ating Diyos na si Jesus. Wala pong magbabago. At alam po ninyo yan. Wala pong magbabago hanggang wala ang Panginoong Hesus sa inyong puso. Yung mga nagpangilan-gilan siguro, nakalimutan na nila. Nasilaw na sila sa kayamanang nasa kanilang harap. Hindi natutulog ang Panginoon, hindi bulag ang Diyos, hindi bingi ang Diyos. May sarili siyang oras para ibaba ang kanyang katarungan. May sarili siyang panahon para sabihin, tama na, tama na, tama na. May sarili siyang oras para sa bayan ng ating mahal na Pilipinas. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil Ikaw ay banal, Panginoon. Ang tao ay masama. At aming lunas, ang lunas ay pagsunod sa inyo na may katuwiran. Turuan niyo po kami, turuan niyo po ang iyong bayan dito, na maunawa ang lubos ang kalagayan namin ay nasa inyong kamay, Panginoon. Maaaring ang bawat isa ay may kanya-kanyang dinadaanan, may kanya-kanyang suliranin, may kanya-kanyang objective. Ngunit sa panahong ito, ang dalangin ko po, magkaisa kami ng isip, magkaisa kami ng layunin, magkaisa kami ng tutuntunin para sa kabutihan ng aming bayan. Salamat po, Diyos, sa inyong pagmamahal sa bayan po ng Pilipinas, sa aming
Inang Bayan. Salamat po, Panginoon, dahil kami man ay kaunti, naniniwala kami na ang aming panalangin ay sa inyo po umaabot. At sa inyong taktang panahon, kayo po ay sasagot. Kayo po ay banal at walang kasamaang mananatili sa inyong presensya, Panginoon. Salamat o Diyos dahil kami po ay inyong gagabayan, kami po ay inyong tuturuan sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo, sa mga darating na buwan, sa mga darating na taon, sa mga darating na panahon, upang pahayag katotohanan na nanggagaling lang sa inyo. Salamat o Diyos. Salamat, Panginoon. Ito po ang inyong bayan sa Marikina, sa IVC. Tinataas ko po sila sa inyo, Panginoon. Ng kanilang puso, una, magmahal sa inyo. Pangalawa, magmahal sa inyong bayan. Salamat, Panginoon. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.